Sama kayo sa isang day tour dito sa aming isla kasama pa rin ang isa sa mga followers ko. Ako si Carl, an assistant language teacher under the JET program in Okinawa, Japan. Isang araw lang naman ang bisita ko dito sa Kitadaito kaya susubukan naming madala siya sa best spots dito. Ngayong umaga, sinundo kami ng Japanese friend ko. Dumaan muna kami sa bahay ni Ate Shirley. Aayain sana namin siya kaso may bisita din pala si ate ng mga co-teachers niya. Kunting kumustahan lang at hindi na rin kami nagtagal dahil mamayang 2:00 ang hapon din ang flight niya. Dito ang first stop namin. Mayaman sa phosphate deposit ang Kitadaito pero ruins na lang ng facility ang makikita mo. Napinsala daw ito ng isang malakas na bagyo. Maganda ang view sa parte na to. Tanaw mo mula dito ang katabing isla, ang Minami Daito. At mas marami daw Pinoy doon. Natsyempuhan nga namin ang pagdaong ng barko. Twice a week ito nagde-deliver ng cargo. Paalis na din to, papunta yata sa Minami Daito. O baka pabalik ng main island ng Okinawa. Paalis na lang kami at nakasalubong pa namin itong estudyante ko sa kindergarten. Kasama nila ang kanilang lola from Germany. Kaya ayun, nagkakwentuhan sila ng bisita ko. Inusisa ko nga kung anong pinag-usapan nila. Sabi daw, small world at hindi daw siya makapaniwala na may makakausap siya in German sa isla na to. Sunod namin pinuntahan ang fishing port. Walang katao-tao. Araw yata ng pahinga ng mga fisherman ngayon. Ang linaw ng tubig at ang daming isda sa paligid pero bawal mahuli dito. May mga designated areas kasi for fishing at hindi kung saan-saan lang. May multa siguro pag matigas ang ulo. Next stop, ang Joriku Bay. Ayon sa island history, dito daw dumaong ang sasakyang pandagat ng mga kauna-unahang tao na nakadiskubre ng isla na to. Ilang daang taon na ang nakakaraan. Pwede namang bumaba doon kaso medyo nakakalula ang lakaran. Nandito naman tayo sa pinakapaborito kong spot sa island, ang Okinawa Umi Beach. May katabi itong monumento. Sinasabi ng landmark na to na dito ang pinakasilang bahagi ng Okinawa. Ganon kami kalayo sa kabihasnan. Kung napapansin ninyo, walang malawak na sandy beach dito sa Kitadaito. Ang paligid nito ay binubuo ng coastal cliff of limestone. Imagine nyo para siyang kabuting smulpot sa gitna ng dagat. Ang maganda dito, gumawa sila ng saltwater swimming pool. May nadatnan nga kaming turista. Mukha naman nag-i-enjoy siya. Parang nainggit nga itong bisita ko, parang gusto daw muna niya mag-swimming muna. Kapag low tide gaya ngayon, hindi delikado magtampisaw dito. Kahit mga bata pwede. Perfect spot din ito for sunrise and sunset viewing, lalo na yung first sunrise of the year na tinatawag na Hatsuhinode. Lunchtime na, kaya pupunta kami ngayon sa Hamayu, isa sa 3 restaurants dito. Kita nyo yung lighthouse? Kapag nakikita ko yan, naaalala ko ang Korean drama na Hometown Cha-Cha-Cha. Umorder na nga kami at syempre pinatry namin sa kanya ang Okinawa Soba bilang first time niya dito sa Okinawa. Nung mabusog na, pinag-isipan nga namin kung ihahatid na namin siya sa airport. Kaso parang maaga pa. Kaya nakadaan pa kami sa Kitadaito Folk Museum. Kaya lang sarado dahil linggo. Pero nagulat ako, may access din pala ang kaibigan ko dito. Iba din. Parang kabubukas lang nito 2 years ago. Maraming artifacts ang nakadisplay at madami ako natutunan tukol sa sinaunang sibilisasyon ng maliit na islang ito. Nagsimula din talaga sila sa mga bahay kubo at mula't mula pa noon pangingisda at pagtatanim ang pangunahing kabuhayan ng mga tao. Pero hindi ako makapaniwala nang malaman ko sa mga co-teachers ko na isa daw ang Kitadaito sa mga pinakamayamang outer island sa buong Okinawa. O diba? Hindi rin kasi yata uso ang corruption dito. Huling pinuntahan namin ang Daitogu Shrine para magdasal. Dito rin sineselebrate ang Daitogu Festival tuwing September at dinadaos ang Sumo Wrestling Tournament. Kaya para sa akin, best month talaga ang September to visit Kitadaito Island. Mas madami kasing mga ganap dito at mas masaya. O diba? Isang araw lang sapat na para makita mo ang tinatagong ganda ng Kitadaito. Airport na, nahatid na namin siya. Maraming salamat sa pagbisita.